Sensible. Isa din sa masasabi ko dito is yung, yung mga detractors ni Tito Sen lagi sinasabi na, "Ay bias siya, he's against, Vice President Sara Duterte." Guys tandaan niyo, even before when he started na maging senador, ah, kahit na nag-iiba-iba siya ng partido, yung mga desisyon niya ay laging nakabase kung ano ang nangyayari at the moment at hindi siya be-base sa party system. Kahit tingnan niyo yung impeachment dati, I think ni Corona, isa siya sa mga nagtanong at nakipag-debate about sa mga issue particularly doon sa mga ini-impeach. And also second, pagdating kay Vice President, diretso niyang sinasabi na kapagka umakyat yan at nagkaroon ng pagkakataon ng Senado, i-trial yan, sinasabi niyang forthwith, it means to say for him as Senator Ping Lacson was saying, idediretso niya ito. Kung pumasok ng May 11 sa Senado articles of impeachment, paliwanag ni Senator Ping, May 12 ipapasok na ito. At ang narinig nating, schedule is MWF 3 PM onwards. Sabi ni Senator Ping is Senator Tito Soto, magkaroon ng pagkakataon yung ibang senador para balangkasin yung mga batas maliban dito sa impeachment trial para po mapasabi sa publiko that Senate is doing their job even if there is an impeachment trial. Maganda, maganda. I salute, Senate President kasi hindi niya nakakalimutan that na Senate have other other jobs. Hindi lang po yung impeachment trial. Sorry guys, Senator Ping 'to, eh. Nag-ano, alam niyo guys, the same goes as ano yung punto ni Chairwoman, Luistro. 'Di ba, nung nagkaroon ng issue sa kampo ng mga Duterte kay Vice President na nag-file sila ng petition para pahintuin yung trial or sinasabi nila na yung procedure na ginagawa sa Kamara based on the impeachment, unconstitutional. Ang sabi ni Chairwoman, unless reading, saka lang sila titigil. And the same goes as sa Senate. Kapag ka lang nag bigay ng, desisyon ng Supreme Court, saka lang sila titigil. Ang sa akin lang po 'no, sana hindi na itigil ito. Kasi kapagka tinigil na naman ito ng Supreme Court for any technical reason, for the second time around, hindi na ito magiging maganda sa taong bayan. Kung sino ang nanonood, magkakaroon sila ng, mas matinding alinlangan sa Supreme Court. Kasi para mangyari, this is the second time around. Ginawa na ng Kongreso yung dapat nilang gawin, makailang beses na nilang inimbita si Vice President up until the last day. Masakit mang sabihin pero up until the last day, nung nagbotohan sila for substance, apparently iniitsapuwera ng Vice President yung pagpunta niya doon, hindi niya sinagot. At ang masakit doon, knowing that that was the last day, nasa isang activity siya sa San Pedro, Laguna. Kaya sabi nung iba, ang analysis ng iba is parang sampal yun sa Kongreso, na parang she don't care what's going on. She don't care about the Constitution. Ang impeachment proceeding na ginawa doon sa Kamara is under the Constitution, the 1987 Constitution. And for you, bilang isang sitting Vice President, o mali yung ibinato sa yung article of impeachment, 'di ba? Pwede mo namang sabihin na hindi totoo yun. That's it. Wala naman silang magagawa, kasi hindi naman trial yung ginawa sa Kamara. It's only proving na mabigat yung ebidensya at pag-usapan kung ano yung dadali nila 'pag ito'y na-approve sa Senado. We will try to play it off. Pero sa mga nakikinig po guys, this is a reaction video. Pagpasensya when I'm playing the video, po-pause po, then I'll, give my reaction. Just a caution. Actually, sa totoo lang, kung babalikan niyo po yung history ni Senator Ping Lacson, isa siya sa mga senador na kung saan halal siya, pero, ah,
parang style ni Bato de la Rosa kasi 'di ba parang may case siya before tapos hindi na siya nagpapapasok. Ang pagkakaiba niya lang kay Bato, kasi siya bumalik kaagad. Si Bato hanggang ngayon hindi pa bumabalik. Pero may history talaga si Senator Ping. Pero nag-absent siya ng matagal. 'Di ba may mga video pa dati na, "Oh, lumabas si Senator Ping dito, oh, pumunta ng ibang bansa." And I remember that kasi parang marathon 'yan ng mga mainstream media before, eh. Sabi nila, "Asan na kaya si Senator Ping? Namataan siya dito, namataan siya diyan." Kasi 'di ba may case siya before. Guys, may question ako, sa mga listeners. Magandang hapon po sa kanila at morning sa kanilang lahat. Ito po si Mami Susan. Nagpapasalamat po ako sa binigay ng oportunidad ni Pelcas na ako'y kanyang ma-interview, and I would like to invite everyone na mag-subscribe po sa kanyang channel, Pelcas. Okay? Maraming pong salamat. Thank you.